Ang sabi nila, ang kapangyarihang makapanggamot ay biyaya. Biyaya pa rin bang maituturing kung ang kapangyarihan mo ay galing sa demonyo? Pakinggan ang kwento ni Cardo. Sa isang liblib na barangay sa Quezon, may isang albularyo na kilala sa pangalang Mang Cardo. Matanda na siya, payat at halos walang ngipin. Pero ang kanyang mga pasyente ay dumadami ng dumadami. Kahit ang mga doktor sa bayan ay hindi na makapanggamot dahil kay Mang Cardo. Isang gabi, habang nag-iisa si Mang Cardo sa kanyang dampa, narinig niya ang mahinang bulong sa labas ng bintana. Hindi hangin, hindi hayop, parang boses ng tao, pero mababa at malamig na parang galing sa lupa mismo. Maya-maya pa ay narinig niya ang mga salitang ibibigay ang tunay na kapangyarihan. Hindi na kailangan ng damo, dasal o anting-anting. Nanginginig ang kamay ni Mang Cardo habang hawak ang kanyang baston. Alam niya kung sino ang nagsasalita. Matagal na niyang naririnig ang mga kwento mula sa matatanda. Ang demonyong nag-aalok ng kapangyarihan sa mga desperado. Pero siya, matagal na siyang naghihintay. Matagal na siyang pagod sa pagiging ordinaryong albularyo. Gusto niyang maging pinakamakapangyarihan. Gusto niyang walang makapigil sa kanya. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang figura. Hindi mukha ng tao, kung hindi itsura ng kalabaw na may mga pulang mata. Walang bibig, pero naririnig pa rin niya ang boses. Aniya, kapalit ng kapangyarihan, ang kaluluwa ko. Dagdag pa nito. Hanggat buhay ka, ikaw ang may hawak ng kapangyarihan. Lahat ng hihilingin mo, matutupad. Lahat ng kaaway mo, mamamatay. Lahat ng pasyente mo, gagaling. Hindi na nag-isip na matagal si Mang Cardo. Inabot niya ang kamay at tuluyan ng nakipagkasundo sa demonyo. Mula noon, nagbago si Mang Cardo, lalo na sa kanyang panggagamot. Isang patak lang ng kanyang laway sa tubig, nawawala ang kanser. Isang bulong lang, nabubuhay muli ang patay na hayop. Pero may nakikita ang mga kapitbahay namin na kakaiba. Ang mga mata niya, parang may apoy sa loob. At tuwing gabi, naririnig nila ang kakaibang huni mula sa kanyang dampa. Parang tawa, pero hindi tao. Isang araw, dumating ang anak ng isang mayamang negosyante sa bayan. Isang batang lalaki na halos mamatay na sa sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Hiniling ng kanyang ama na gamutin ni Mang Cardo ang anak. Binayaran ng libu-libong piso. Pagkatapos ng ritual, gumaling ang bata. Pero kinagabihan, nawala ang bata. Hinanap nila sa buong baryo. Sa likod ng dampa ni Mang Cardo, natagpuan nila ang katawan ng bata. Walang dugo, walang sugat, pero ang mukha parang natakot hanggang kamatayan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao na may kasunduan si Mang Cardo sa demonyo. Kaya isang gabi, nagkaisa ang mga lalaki ng baryo. Dala ang krus at banal na tubig. Pumunta sila sa dampa ni Mang Cardo para hanapin siya. Pagpasok nila, walang ilaw. Pero nakikita nila si Mang Cardo.
na nakaupo sa gitna. Nakangiti ang kanyang balat. Parang may mga ugat na itim na gumagalaw sa lalim. Biglang lumitaw ang usok sa likod niya. Ang parehong demonyo. Sumigaw ang mga lalaki sa takot. Tumakbo sila palabas. Pero bago makalabas si Mang Cardo, biglang huminto ang oras. Narinig nila ang huling sinabi ng demonyo. Tapos na ang kontrata. Oras na ng paniningil. Sa isang kisap mata, nawala si Mang Cardo. Walang katawan na natira. Mula noon, tuwing hating gabi sa baryong iyon, naririnig pa rin ang boses ni Mang Cardo. At minsan, sa mga taong desperado, lumilitaw ulit ang usok sa dilim. Nag-aalok ng parehong bagay. Kaya, huwag kang lalapit o hihingi ng tulong sa demonyo. Dahil kapag tinanggap mo, wala nang balikan.